First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang babaeng showbiz personality ay dinadawit din ni alias Totoy sa pagkawala ng hindi bababa sa 100 sabungero. Nag-iimbestiga na rin ang National Police Commission kasunod ng revelasyong may sangkot din umanong mga pulis. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang kasama sa isinuwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit na may kinalaman umano sa pagkawala ng anyay hindi raw bababa sa 100 sabungero. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Handa na ang affidavit ni Totoy pero isusumiti lang anya ito kapag kumpleto na ang ebidensyang hawak at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga alegasyon niya. Sa sindikato ng mga sabungero, mataas ang katungkulan ni Totoy na isa sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ang binabanggit niyang showbiz personality nasa inner circle umano. Hindi na idinetalya ng gusto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Bakit siya kakasuhan? Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Dahil may pulis ding sangkot umano, gumugulong na ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM sa mga isiniwalat ni alias Totoy. Ang pinakasusi dyan, lumutang yung complainant. Kung nakikinig yung complainant natin ngayon dito, maaari siya makipag-ugnayan sa NAPOLCOM. Kinakailangan talaga na makausap natin siya. Siya ay dapat maghain ng kanyang reklamo sa NAPOLCOM. A-actionan natin ito. Walaan niya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP, na involved dito sa mga nawawalang mga sabungero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kinakailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na police, gagawin natin to. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Nakikipagtulungan ang Witness Protection Program ng Justice Department sa International Criminal Court para protektahan ang mga Pilipinong tetestigo sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling umano ito ng ICC ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Ian Cruz. Noong buwan ng Mayo pa, ayon mismo kay Justice Secretary Boying Remulla, kausap na ng International Criminal Court ang Witness Protection Program ng Department of Justice. Yan daw ay para hingi ng tulong ng gobyerno para protektahan ang mga Pinoy na tetestigo sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. I told our program director to cooperate and to help them. And so far, for the past 2 months, starting May, nagsimula na itong pag-aano natin. Pag-cooperate for witness protection. We're working as government, protecting people. Diba? The government has to protect people. Whether they're witnesses for the ICC or the general populace, we try to protect the people. Sabi ni Secretary Remulla, ICC ang unang humingi ng tulong. Walang official communication. Basta ito, dumating, we chanced upon this na lang, nung nakiusap, sabi ko, sige, pagbigyan. Alam ka naman tayo pa humarang. Andyan na tayo. At mahalaga yung testigo, makarating na maayos ang kanyang testimonya para malaman natin kung ano talaga ang nangyari sa mga panahon na yon. 3 hanggang 4 na Pinoy ang pinag-uusapang tetestigo kay Duterte na kailangan daw proteksyonan, pero inaasahan nilang darami pa ito. Sagot ng gobyerno ang pangangailangan nila dito sa Pilipinas, pero pag nilipad na sa The Hague, Netherlands, sagot na raw ito ng ICC. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do.
because the prosecution will rely on these witnesses to prove their case. Taong 2018 na mag-withdraw sa ICC membership ang Pilipinas na naging pinal noong 2019. Ang kooperasyon ng Witness Protection Program ng DOJ sa ICC ngayon hindi naman daw maituturing na taliwas sa naunang posisyon ng pamahalaan na hindi na nga tayo miyembro ng ICC. International Tribunal yan eh. And sabi ko nga, 9581, we already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Kasi nga, ang hirap na i-prove yung case dito at i-build up ang kaso dahil yung mga kailangan mong magsalita ay kasama sa krimen. Kaya komplikado rito. Kaya pinaubayan na rin sa ICC yung paghahabol na to. Sapagkat doon nag-file yung mga victims eh. Ayaw magbigay ng opinyon ni Remulla kung ang tulungang ito sa ICC ay nangangahulugang babalik na sa ICC ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tulad sa maraming magulang, saya rin ang hatid sa magpartner na ito ng kanilang bagong silang na anak. Pero ang mga kuha sa ospital bago ilabas ang baby, ang huli na palang larawan nila bilang masayang pamilya. Ang 3 araw na baby kasi naipit sa kadena at gulong ng kanilang motorsiklo. Ayon sa Tagkawayan Police, pauwi na sana ang pamilya sa Del Gallego, Camarines Sur. Nakabalot sa kumot noon ang baby habang karga ng ina na nakaangkas sa motorsiklong pinapatakbo ng ama. Pero lumaylay ang kumot hanggang sumabit na ito sa kadena ng motorsiklo. Mabilis na nahila ang buong kumot kasama ang sanggol na naipit sa kadena at gulong. Agad namang nakahinto ang motorsiklo at tumawag ng saklolo ang mag-live-in partner. Pero nahirapan ng mga rescuers at ilang residente na tanggalin ang sanggol sa pagkakaipit sa kadena. Naisugod sa ospital ang baby pero idineklara ng dead on arrival. Walang pahayag ang ina ng bata. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng big-time oil price hike ngayong linggo, may mga indikasyon na maaring bumaba na ang presyo ayon sa Energy Department. Good news kung matutuloy yan, lalo't hindi pa ramdam sa ngayon ang epekto ng mahal na langis sa ibang pangunahing bilihin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maaga pa lang nagpa-full tank na ang TNVS driver na si Mario. Hinabol raw niya talaga bago ang ikalawang bugso ng oil price hike ngayong linggo na 2 pesos and 60 centavos kada litro sa diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Narinig ko sa balita na magtataas sila. Ang ginawa ko po is humabol po ako, nagpupultang po kaagad ako. Para sa ganun, yung ikot ko kinabukasan, nakakasave pa rin kahit pa paano. Kung nakaabot na si Mario, hindi naman naiwasan ng jeepney driver na si Emilio ang oil price hike dahil inipon daw muna niya ang pangpakarga ng diesel. Wala naman akong pera kanina pangpakarga. Kung meron lang, di dapat pinapultang ko na. Kaso wala rin naman talaga. Ayon sa Department of Energy, may mga indikasyon na maaaring bumaba ang presyo sa susunod na linggo matapos ang 2 unang araw na trading ng langis sa world market. Kahapon muling bumaba ang presyo ng gasolina sa world market pero bahagyang tumaas naman ang diesel at kerosene. Kung bumagsak man ang presyo ngayon, week, sigurado tayo next week maka-immediate din ang impact kaagad. Pangamba ng mga mamimili tulad ni Marife, baka sunod na tumaas ang presyo ng mga bilihin. Yung mga chicken, yung mga pork, yung mga isda, syempre tataas yun, di ba? So hindi mo maiiwasan, talagang tataas yun, pero sana wag naman. Pero ayon sa Department of Agriculture, wala pa namang namumonitor na pagmahal ng mga agricultural products. Kung sakali, normal ang anilang tumaas ng 5 to 10% ang mga produkto dahil sa dagdag presyo ng petrolyo. Nakatutok hindi lang ang DA pati ang Department of Trade and Industry at iba pang ahensya ng gobyerno na dapat walang masyadong pagtaas ng mga bilihin kung unnecessary naman. Ayon sa Department of Trade and Industry, wala pa silang natatanggap na hirit na taas presyo mula sa mga manufacturers. Gayunpaman, nakipagpulong na sila sa Cancer Disease Association of the Philippines sa gitna ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. We requested for no price increase, which they actually granted.
inatok. Siyempre, sometimes pag may ganito, they'll always clamor for price increase. No? But for now, there's no price increase. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ninakaw ang kable ng ilang CCTV camera na ginagamit sa No Contact Apprehension Program ng MMDA. Ang posibleng motibo sa pagtutok ni Joseph Moro. Higit pa sa traffic violators ang nakuhanan ng mga bagong-bagong kamera ng MMDA sa EDSA Guadalupe Overpass na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang isa kasing nakatambay sa gitna ng overpass, biglang dudukwang at may inaabot malapit sa mga CCTV. Ayon sa MMDA, ninanakaw na pala noon ang kable ng mga NCAP camera. June 20 ito nangyari pero nabisto lamang ng hindi gumana ang CCTV nang itest nitong Martes. Hindi lang isa ang naputulan ng kable kundi 8 CCTV camera sa north at southbound lane ng EDSA sa Guadalupe Overpass. At mukhang talamak ang nakawan sa lugar dahil ang ilang kable dito may babala ng walang tansong maibebenta sa mga kable dahil mga fiber optic cable ang mga ito. Mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Mukhang ibebenta yung kable rather than baka gagamitin sa game. Yung galit sa NCAP. Pinaimbestigahan na ng MMDA sa PNP ang nakawan. Nasa may mga overpass, katulad dito naka-install yung ilan sa mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Pero ang ipinag-aalala ng ahensya ngayon, baka magkaroon ng ideya yung ilan na putulin yung kable ng mga CCTV para sa NCAP. Lalagyan na namin siya ng harap to protect the cameras. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property, or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Malaking tulong sa MMDA ang mga NCAP camera sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa kalsada, lalo sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS ng isang taon. Lumalabas na ang EDSA at ang C5 ang may pinakamaraming naitalang mga aksidente na tiglampas 8,000. Pangatlo, ang Commonwealth Avenue na dating tinaguriang killer highway. We don't want to call any street a killer highway. Make this road safe. Not just this road sa maraming accident, kundi lahat ng road sa Metro Manila for all. Ayon sa MMDA, maaaring siksikan kung bakit maraming aksidente sa EDSA at madilim naman sa C5. Nang ibalik daw ang NCAP, bumaba ng 18% ang bilang ng mga aksidente sa EDSA at 30% sa Commonwealth Avenue. Bukod sa NCAP, may mga panukalang ibaba ang speed limit sa 30 km per hour pero marami pang kailangang balansehin para maipatupad yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Paniwala ni Vice President Sara Duterte may kinalaman sa 2028 presidential elections ang paghahain ng impeachment case at pagpapaaresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng bise sa panayam sa Russian media na Russia Today, tinarget siya dahil siya umano ang frontrunner o nangunguna sa laban. Nakatutok si Ivan Mayrina. Para kay Vice President Sara Duterte, ang pinagdaraanan daw ng kanyang pamilya ngayon may kinalaman sa eleksyon 2028. Sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today na ipinamahagi ng kanyang tanggapan, sinabi ni Duterte na intensyon daw ni Pangulong Marcos sa panatilihin ng sarili o ang kanyang pamilya sa kapangyarihan. At dahil siya daw ang frontrunner sa 2028 presidential elections, gusto daw nilang alisin siya sa laban. Iyan daw ang dahilan kaya siya ipina-impeach. Dagdag ng bise, pati raw ang pagpapaaresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte may kinalaman dito. Sabi ng bise, iniisip daw nilang hihina siya kapag naikulo ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Tugon ng Malacanang dito, panglihis lang daw ang mga sinabi ni Duterte sa mga isyong kinakaharap niya. Nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election.
Hindi rin pinalampas sa Malacanang ang pagbatikos si VP Sara sa pangunguna ng Pangulo kahapon sa pagsira ng libu-libong kilo ng floating shabu. Trabaho ba ng Presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Bit-bit ni Undersecretary Claire Castro ay isang news article na may larawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pangunahan ng pagsira ng mga nasa bata droga noong 2020. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayri na nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Excited na nag-share ang Stars on the Floor Dance Authorities ang judges sa kanilang experience habang binubuo ang upcoming reality dance competition. Pati sila makikihataw rin sa dance floor. Yan ang chika ni Lars Santiago. Stars on the Floor! Fun, unique, and exciting. Ganyan daw ang experiences ni na Stars on the Floor host Alden Richards at dance authorities at judges na sina Marian Rivera, Pokwang at Coach Jay sa pag-shoot nila ng episodes ng GMA Original Reality Dance Competition. Kitang-kita naman po sa nangyaring media conference kung ano yung merong kaming lahat individually, our relationship with each other and yung bonding na meron kami dito sa show. Makikita yun ng mga audience natin. Sobrang priceless kasi yung experience na ramdaman namin dito. Talagang uuwi ka na lang ng bahay, nakangiti ka talagang uuwi. Ito yung show na talagang lagi kaming looking forward na sana taping na super yung nauuna na kami dito, gano'n. Yung wala palang taping pero nandito tayo. Yun. Kung baka gano'ng kadami tong mga ilaw dito sa studio to, gano'n din yung mga sasalang, kung hindi kayo mga contestant, sobrang makulay itong show na to. Pero hindi lang mag-host si Alden at mag-judge si Nayan, Pokwang at Coach Jay. Sabi nga ni Alden, 1,000,000% that they will also hit the dance floor. Ang ganda lang kasi pati ganun ka holistic yung show, ganun siya ka-creative eh. Pati kami involved sa lahat. Takot kaming subukan pero tinanggap namin para tingnan namin kung paano namin i-perform. May mga natutunan din kami dun sa ating mga contestants, sa ating mga stars on the floor. Parang hiyang-hiya naman kami sa sarili namin na hindi kami magawa, di ba? Yung pinaka-ano ko dito is meron akong tinry na isang genre. Kasi na hindi ko naman talaga ginagawa. Masaya pala siya. Kabilang sa mga celebrity dance stars, sina Glyza De Castro, Rojan Cruz, Faith Da Silva, Thea Astley, at ang member ng P-pop group na Vision na si Patrick. Makikipag-dance collab sila sa digital dance stars na sina Dasri Choi, Zeus Collins, Kakay Almeda, Joshua Dicena, at JM Irevere. Ang bawat kolabanan ay guided ng magagaling na dance coaches sa pangunguna ni MJ Arda, ang co-founder at coach ng kilalang 18 Dance Crew. Bagamat marami sa kanila ay kaibigan ni na Marian, Pokwang, Jay at Alden, wala munang kaibigan-kaibigan. Doon muna tayo sa totoong performance niyo. Mapapanood ang Stars on the Floor sa GMA Prime tuwing Sabado, simula sa June 28. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Inalmahan ng mga kongresista ang pahayag ni Senate President Chis Escudero na maaaring madismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng isang mosyon na sasang-ayunan ng simple majority o 13 senador. Patutsada ni Congresswoman-elect Elaila De Lima,
tila may sarili raw versyon ng 1987 Constitution si Escudero. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nanindigan ng mga kongresista magsisilbing prosecutor sa impeachment trial na hindi maaaring ma-dismiss ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa boto lamang ng simpleng mayorya o 13 boto gaya ng sinabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi na natin naiintindihan, has been showing that a kind of posturing as if the 1987 Constitution is not there, as if the 1987 Constitution is not clear enough. Ang katwiran ni Escudero, kung may magmosyon na i-dismiss ang kaso, simple majority lamang ang kailangan para maipasa ito. Ang 2/3 vote o boto ng 16 na senador na nakasaad sa saligang batas ay kailangan lamang kung pagbobotohan na ay pag-convict. Kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Kaya si ML Party List Representative-elect Laila de Lima nagpatutsada kay Escudero na tila may sariling bersyon nito ng konstitusyon. Pwede ba? Huwag nyo namang subukan na sinusubukan nila kung ano mga strategy, mga moves and steps para masabotahe yan, para hindi matuloy yung trial. That is not what the Constitution has envisioned for the Senate as an impeachment court. Sang-ayon si Senator Alan Peter Cayetano kay Escudero na pwedeng ibasura ang articles of impeachment sa pamamagitan lang ng majority vote. Pero ang tanong niya, tama ba ito? The Senate acts through its members and majority wins. Now, just because you can, it doesn't mean you should, di ba? Ayaw raw ni De Lima na hulaan kung ano ang motibo ni Escudero, pero marami raw agam-agam na hindi mapawi-pawi. Hindi maiiwasan yung mga agam-agam na this is part of a plan. I don't know if this is coordinated. This is something that is consciously being made by the parties, meaning the defense, and then yung senators mismo as an impeachment court. Kinatigan ni Representative Jervy Luistro na hindi pwedeng ibasura ng impeachment court ang articles of impeachment. Malinaw anya ang konstitusyon na ang trabaho ng impeachment court ay to try and decide o magsagawa ng paglilitis at magdesisyon. Welta pa ng isang pumirma sa articles of impeachment. Malaking tanong, bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Ayaw nyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat eh. That's why dapat impartial. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Escudero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Samantala, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na may kredibilidad ang mga sinasabi ni alias Totoy, ang isa sa mga akusado sa kaso ng missing sabongero na lumutang ngayon bilang whistleblower. Dagdag ni Remulla, suportado ng video at mga dokumento ang kanyang magiging testimonya. Nakatutok si Ian Cruz. Sapat na para sa Justice Department ang kredibilidad ni alias Totoy, ang akusadong nais sumistigo sa kaso ng mga nawawalang sabongero, kabilang sa ikinanta niya ang pagpatay sa mga nawawala at paglibing sa kanila sa Taal Lake, ang motibo na pandaraya at pamimirata pa ng ilan sa isabong at ang dami ng biktima na aabot sa 100. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Ayon kay Remulla, maituturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabongero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case build pa rin tayo. May grupo yan kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin ang kapit ng grupo.
Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluwensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Sinasabi niya, kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi para makakapagkomento ayon sa tagapagsalita ni si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research, umaabot sa halos 6 na bilyong piso ang kita ng isabong mula March 2021 hanggang May 3, 2023 base sa datos ng PAGCOR. Do away with isabong. May 2022 nang ipahinto ni dating Pangulong Duterte ang isabong dahil anya sa social cost nito sa buhay ng mga Pinoy. December 2022 naman nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 9 na nagsasabing iligal ang isabong. Sa ngayon, naghahanda na ang Department of Justice sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kausap na nito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with equipment. Para naman makakalap ng dagdag impormasyon ay nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Na-inquest na ang incumbent barangay captain sa Quezon na inaresto ng NBI Lucena. Makaharap ang suspect sa reklamong illegal possession of firearms matapos mahulihan ng iba't ibang armas kabilang ang isang wala umanong lisensya. Sangkot din umano sa patayan sa probinsya ang barangay official. Pagtatama lamang po mga kapuso, taga Sariaya, Quezon ang suspect at hindi taga Lucena, gaya ng aming iniulat kahapon. Binawi na ang suspensyon sa pagproklama kay Marikina outgoing Mayor Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Pero may hinihintay pa para maging pinalyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 1 buwan matapos ang eleksyon, binawi na ng Commission on Elections ang suspension sa pagproklama kay outgoing Marikina Mayor Marcelino Teodoro bilang kongresista ng 1st District ng Marikina City. Pero maaari lang siyang maproklama sa oras na maging final ang desisyon sa loob ng 5 araw at kung walang temporary restraining order na ilalabas ang Korte Suprema. Nakakasama po yan doon sa 5 araw na hihintayin upang ang desisyon ng COMELEC and Bank ay maging final and executory. Tsaka palang papasok yung City Board of Canvassers upang magproklama nung nanalo naman na kandidato. Dahil 5 working days ang bibilangin, wala pang kongresista ang Marikina 1st District sa June 30 o simula ng termino ng mga bagong halal na opisyal. Ayon sa COMELEC, pwede pang dumulog sa Korte Suprema ang nakalaban sa eleksyon ni Teodoro at petitioner sa kaso na si Senador Coco Pimentel. Kaya sabi ni Teodoro, hihintayin niyang maging pinal ang desisyon ng COMELEC bago manumpa sa pwesto. Ang desisyon ng ANBAC ay nagbaliktad sa pagkatig ng COMELEC 1st Division sa disqualification cases na kumukwestiyon sa pagiging residente ni Teodoro ng 1st District ng mahigit 1 taon. Sabi ng ANBAC ngayon na natili namang domicile o itinuturing na tahanan ni Teodoro ang distrito. Yung domicile of origin, diyan ka pinanganak, diyan ka lumaki, diyan ka practically, diyan ka na tumanda sa lugar na yan. So long as meron ka pang intention laging bumalik at bumalik doon sa pinanggalingan mo, yung pa rin ang domicile of origin mo.
Sa isang statement, kinwestiyon ni Pimentel kung bakit inabot ng 6 na buwan bago inilabas ng COMELEC ang desisyon. Sagot naman ng COMELEC, inabot daw ito ng pagre-retiro ng 2 sa kanilang commissioners bukod pa sa mga gawain nila nitong eleksyon. Dagdag pa ni Pimentel, kung pwedeng baliwalain ang residency requirement na nakasaad sa konstitusyon, ano raw ang makipipigil sa iba na manipulahin ang sistema? Aniya, gagamitin niya ang lahat ng legal na remedy laban sa desisyon. Sinabi naman ni Teodoro na naipakita niya na hindi siya nagsinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy at hindi niya inabandona ang kanyang domicile sa 1st District. Naipakita raw niya ang koneksyon sa Barangay San Roque at napatunayan ang kanyang paninirahan doon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inisa-isa ng grupo ng mga biktima ng Duterte drug war sa ICC kung bakit tutol sila sa hinihinging interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang din ang posibleng banta mula kay Duterte at sa kanyang mga taga-suporta. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi napigilang maging emosyonal ang ilang kaanak ng umuling mga biktima ng extrajudicial killings habang inihimlay ang mga abo ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa dambala ng paghihilom sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan City kanina. Layo ng paghilom program ang patuloy na pag-alala sa mga nasawi sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon, kasabay ng pananalangin na wag na itong maulit kanino man. Proseso to ng regular na tao, normal na tao, na ipinagkait sa kanila. Ngayon, dahil tinagurian natin yung mga sarili natin na tagapaghilom, kinakailangan patuloy natin to ihandog sa kanila. Ito na ang ikalimang inurnment ceremony para sa mga biktima ng EJK. Nangyari ito isang araw matapos ihain ng grupo ng mga biktima ng drug war ng Duterte administration sa International Criminal Court o ICC ang kanilang pagtutol sa hinihinging interim release ni Duterte. Sakaling pagbigyan daw kasi si Duterte. Matatakot muli ang mga testigo at kamag-anak ng mga biktima dahil sa posibleng kaharaping banta mula kay Duterte at kanyang mga taga-suporta. Mangangamba rin daw ang mga testigo at pamilya sa seguridad nila lalo pat malalim pa raw ang impluwensyang politikal ng pamilya Duterte. At may access daw si Duterte sa malaking bahagi ng mga ebidensya kaya pwedeng mangialam sa kaso. Dahil may pera, maraming kakilala raw si Duterte at kini-question daw nito ang pagka-aresto sa kanya. Isang flight risk daw ang dating Pangulo. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng depensa. Pero sinabi na kahapon ni Vice President Sara Duterte na walang ginawa ang kanyang ama sa mga testigo ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Intense na drama sa hapon ng hatid ng My Father's Wife na bagong inaabangan ng mga kapuso. Kaya naman, puno ng pasasalamat ang lead cast. Success kung success ang pilot episode ng series na bunga ng magaan nilang samahan sa set. Makichika kay Lars Santiago. Elizabeth Morales. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Wala akong pakialam. Kailangan ko pumasok sa loob. First few episodes pa lang, puksaan agad ang mga karakter sa pinakabagong GMA Afternoon Prime series na My Father's Wife. Betsy! Sir, pasensya na. Betsy, ka dito. Mag-usap nga tayo. Huwag kang agaw eksena dito. Sama-samang pinanood ng mga bida ang pilot episode habang nasa set. Anak ka lang. Asawa ko. Nag-e-entertain din sila ng mga messages ng mga manonood sa live stream. Very proud sina Gabby Concepcion, Kylie Padilla, Jack Roberto at Kaizel Kinochi. Lalo't 300,000 views and counting na ang kanilang pilot episode sa YouTube. Dagdag pa ang positive comments ng netizens. Talagang binigay namin para sa mga performances namin para makita na natahi na siya and it's all together. Nakaka-excite lang. Nakikita ko na ikaw dun sa batang ikaw. Ang ganda nga ng casting. It's fun to see that the script is coming alive and it turned out really well. It's like going to a buffet, lunch or dinner buffet. Matataranta, kaliwa, kanan, may nangyayari. Sa kwento, gagampanan ni Gabby si Robert, ang ama ni Gina, played by Kylie. He is the basic idol ng isang pamilya na nagmamahal sa kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Actually, in this case, isa lang anak niya.
And just like all parents, gusto nating makitang maging successful ang anak natin. So talagang inaalagaan niya at binibigyan niya o pinaplanuhan niya ng future yung anak niya. First time nakasama ni Gabby sina Kylie, Jack at Kaizel. Ngayon lang din nakasama ni Kylie si Kaizel at first time ding nagkatrabaho ni na Kaizel at Jack. Pero sobrang komportable na raw sila sa isa't isa. Hindi na nga raw naiilang sina Kylie, Jack at Kaizel kahit alam nilang big star talaga si Gabby. He makes himself so available, like, and palagi siya nagpapatawa. Meron siyang binigay na snack. Tapos may note pa doon to Kaizel, Lisa, parang gano'n, Betsy. Si Kuya Gab napaka-approachable. Nag-usap kami about sa pagmumotor, kung saan kami nakakapunta, yung mga, syempre mga habit ng mga guys. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Hindi lang doble kundi hanggang 10 beses na higit pa umano ang patong sa pasahe ng mga nangongontratang taxi driver na nasa kote sa NAIA. Nakatutok si Marisol Abduraman. Boss, Terminal 3, magkano po? 300? Di pwede metro? Ito ang aktwal na transaksyon sa pagitan ng isang taxi driver at ng nagpanggap na pasahero. Nagtawaran pero sa huli nangontrata pa rin umano ang driver kaya maya-maya pa. Saan talaga galing, sir? Hinaluan lang, sir. Hinaluan? Naka-metro po ba kayo? Hiningi ng lisensya at inimbestigahan ang driver. At hindi lang isa, kundi 11 taxi driver ang nahuling nangungontrata sa operasyon kahapon ng PNP Aviation Security Group, NNIC at LTO. True enough, napatunayan namin na mayroon talagang contracting beyond doon sa standard na supposed meter. Nanganganing mabawi ang kanilang temporary operator's permit mula sa LTO. Once they will still do the same violations, so subject for revocation of license and franchise po ito. Sa investigasyon ng ABSI Group, hindi lang doble ang sinisingil ng mga nangungontratang taxi driver sa mga pasahero. Minsan, umaabot para ito sa mahigit 10 times na mas mahal sa regular rate. Katulad nung nag-viral video na from Terminal 3 to Terminal 1 lang po, ma'am, 1,200 yung sinisingil po ng taxi driver na kung totoosin, magkano lang yung papatak doon sa metro? I think less than 100. Iniimbestigahan din ang mga posibleng kasabwat ng mga taxi driver sa mga paliparan. If found na may talagang nakikipagkutsabahan at may nakinabang po, we will file the necessary administrative kung active pa sila or criminal case po. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area pero inulan at binaha ang ilang bahagi ng Mindanao. Tabang diriak ay grabe na akong niapaw na ni sa mga balayan. Pinasok ng baha ang mga bahay sa San Jose, Dinagat Islands kasunod ng malakas na buhos ng ulan na tumagal daw ng halos 2 oras. Sa kuha naman mula po sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang mga pagbaha sa Malay-Balay, Bukidnon. Ayon sa kanilang CDRRMO, mahigit 100 pamilyang apektado ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng mga creek at ilog. Tinatayang aabot din sa 100 pamilyang apektado ng landslide sa Kiblawan, Davao del Sur. Natabunan ng makapal na putik at mga bato ang kalsada. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Posibleng maranasan ulit yan lalo't nagbabalik din ang epekto ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa ring ulanin ang malaking bahagi ng bansa lalo na ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May matitinding pag-ulan kaya may banta pa rin ng baha o landslide. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas. Samantala, may bagong low pressure area na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo at wala pang direktang epekto sa bansa. Pero patuloy na tumutok sa updates sa mga susunod na araw. Five months in the making ang gown ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista para sa upcoming GMA Gala this August 2.
Getting ready na rin si Heart para sa Season 2 ng kanyang series, tampok ang kanyang softer side. Makichika kay Nelson Canlas. 37 days to go at magaganap na ang pinakamaningning na celebration ng taon, ang GMA Gala. Isa sa pinakaabangan dyan si Kapuso fashion icon Heart Evangelista na kada taon head turner ang isinusuot na couture dress. At dahil 75th year ng anniversary ng GMA ngayong taon, sobrang naghanda si Heart to once again wow every kapuso na a-attend at manonood dito. I've had my dress actually done almost 2 years ago. Yes, matagal ko na siyang pinagawa. Hindi ko na ito kayang ipaintay. The gown took about 5 months to make and it's an artwork. So I'm very excited. Naghahanda na rin si Heart sa pagbabalik ng kanyang reality series, The Heart World. Kung marami raw pasabog sa unang season nito, mas maantig ang damdamin at mas mararamdaman ang softer side ni Heart sa second installment ng reality program. Hindi naman ako nagpa-play ng character madaldal ako, kikay ako. So, sana ma-entertain sila. Teka, marami ka kasing revelations dun sa first Yes, madaming revelations. Ito naman. Marami pasabog. Feeling ko madami Sana magagandang pasabog. Pero definitely, madami akong good news this season. From being an endorser, pinasok na rin ni Heart ang pagnenegosyo. As a CEO ng kanyang sariling beauty company, panibagong mundo na naman daw ito. At dahil bago, Heart is ready to face the challenges in her entrepreneurship era. Ito business side, so budgeting. Muntik nga mo hospital Budgeting, everything down to what kind of fabric, even how technology evolves so fast. In a sense, parang lahat ng natutunan ko sa lahat ng ginawa ko, in-apply ko siya. Like when it comes to promoting it, I do all of the conceptualizing for the ads, for the boxes, for the color schemes. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, proud sa kanyang dugong Pinoy ang Phil-Am basketball player at ngayon number 2 pick sa 2025 NBA Draft na si Dylan Harper. Binigyang pugay niya ang suporta ng kanyang mga magulang na gaya niya'y lumikha rin ang sariling marka sa kaparehong larangan. Nakatutok si Martin Javier. Mga kapuso, dito sa Barclays Center sa Brooklyn, New York, naganap ang 2025 NBA Draft at kabilang sa mga napili ay ang Filipino-American player na si Dylan Harper. With the second pick in the 2025 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Dylan Harper. Dream come true para kay Dylan ang opisyal na mapabilang sa prestigyosong liga. Wala rin namang nagulat dahil sa galing na pinakita niya sa isang taon niya sa Rutgers University at pag-average ng 19 points per game sa nakaraang collegiate season. Bukod dyan, lumaki sa isang basketball family si Dylan na mula sa New Jersey. Anak siya ni Ron Harper, 5-time NBA champion at parte ng Chicago Bulls dynasty noong 90s. Ang Filipino mom naman na si Maria Pizarro Harper, former women's basketball player turned coach. Siya ang naging gabay ni Dylan sa buhay at basketball. My mom coached me from first grade to like senior year of high school, so it's definitely her. My mom always tells me keep the main thing. To basically like go worry about basketball, like we can take care of the rest. But I mean that's really stuck with me just because it allows me, work on my craft and work on the things that really matter. Si Maria rin ang nagpakilala sa kanyang Filipino side. Hindi kasi siya lumaki sa Pilipinas, bagaman nagpaplanong magpunta sa bansa. My mom's from there, so I mean, I pay great homage to them. Just everything that my mom kind of preaches and tells us about it has been great. So I would definitely love to get out there sometime next year and just really rep the culture. At nang tanungin kung willing siyang maglaro para sa bansa. Who knows what the world brings? I mean, I would never say no, but I mean, if it happens, it happens. Next Filipino-American star in the NBA, ito lang ang masasabi niya. I mean, it definitely is surreal just because, my mom's family history, my family background, and just all the efforts that her family put into me, and just me wanting to rep them and just wanting to be out there and just show my color and show truly who I am, so it's definitely great. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras.
Muling kinilala ang husay ng GMA Integrated News sa prestihiyosong US International Awards. Silver winner ang inyong 24 oras para sa malalim at komprehensibong pagbabalita sa epekto ng pogo sa bansa. Dagdag yan sa isa pang Silver Screen Award na nakuha ng 24 oras noong 2015 para sa Bagyong Mario Special Coverage. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang madilim at madugong mundo ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa ang paksa ng ilang special report na inilabas ng 24 oras noong Disyembre at Enero. Ang mga POGOng unang inasahang magpapasok ng trabaho at kita para sa mga Pilipino na uwi sa patong-patong na problema. Mula sa nabistong pugad ng iba't ibang panloloko hanggang sa issue ng human trafficking. Pati na mga insidente ng pang-torture. Pagpasok mo, ito na, bakal na pintuan, papasok sa lagusan, papunta na dun sa ibang mga villa. Sa mga ulat na yan, tinalakay din ang malalim na sugat na iniwan matapos ipagbawal ang mga pogo, kabilang ang mga pamilyang pinaghiwalay ng pagkakataon. Mga sanggol at asawang naiwan matapos mapadeport ang mga banyagang pogo worker. Kasama ang kanyang mister sa mga nahuli sa isang pogo raid. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano yung anak ko kasi lalaking walang tatay. Ang mga ulat na yan ng 24 oras, wagi sa prestiyosong US International Awards. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Nakuha ng flagship program ng GMA Integrated News ang Silver Award sa kategoryang Documentaries and Reports, Social Issues. Tila ba ninanamnam ng pamilya ang bawat sandaling magkasama sila? If he was deported, he cannot take care of his family. Dati na ring nanalo ng Silver Screen Award ang 24 oras sa US International Awards para sa special coverage nito ng Bagyong Mario. Napili namang finalist sa Documentaries and Reports, Environment, Ecology and Sustainability category ang report ng unang balita na pinsala ng El Nino. Sa sobrang laki ng mga bitak sa mga sakahan dito, kasya na yung buong kamao ko. Tapos ganito, katuyo yung lupa dito. Laman nito ang mga kwento ng natutuyot na kabuhayan ng mga magsasaka, bunsod ng El Nino at ng ating nagbabagong klima. Ang unang hinihingi namin sa Panginoon ay mabigyan kami ng tubig, umulan po. Ang US International Awards ay kumikilala sa pinakamahuhusay na branded video productions at dokumentaryo mula sa iba't ibang panig ng mundo na layong maghatid ng impormasyon, magbigay inspirasyon, mag-udyok at magturo sa mga manonood. Ang mga tagumpay na ito mula sa paglalahad ng kwento ng mga Pilipino, bahagi pa ng ating mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkilala sa 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.